Kaibigan, bago tayo magsimula, palike and subscribe po muna ako at pahit ng notification bell para ma-notify ko kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Magandang araw po ng linggo mga kababayan, update po tayo sa lagay ng ating panahon. So patuloy po tayong pinag-iingat ngayon sa banta nga po nitong si Bagyong Christine na inaasahan pong papasok na ngayong linggo po o bukas sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay lumakas na at isa ng ganap na bagyo or minor tropical depression ang binabantayang aktibong low pressure area na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Dito po yan sa may bandang silangan po ng Bicol Region. Ayon na rin po yan sa ating source dito po sa Japan Meteorological Agency. Sakaling maging ganap na rin bagyo pagpasok sa FAR ngayong araw bukas, tatawagin po itong Bagyong Christine sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. And as of now, ang kanyang lokasyon mga kaibigan ay meron pong layo na 1,395 kilometers east of southeastern Luzon. So yung bandang South Luzon mga kaibigan, mag-ingat tayo ngayon pa lamang, malaki na po at binabalaan na po kayo mga kaibigan para maging handa po tayo in advance sa pagpasok nga po at pananalansan ito nga pong si Bagyong Christine. So meron din tayong update mga kaibigan, malawak ang potensyal na bagyo na posible pong tumama sa Luzon. Tulad ng aking sinasabi, malawak ang potensyal po mga kaibigan dito sa may bandang silangan po ng ating bansa, na halos pwedeng takpan po ang buong bansa. Katunayan, nakakaapekto na ito sa eastern na seaboard po ng northern Luzon mga kaibigan, pati na rin sa ilang bahagi po ng silangan ng Mindanao. So posible pong maglandfall ang Bagyong Christine sa area po ng Luzon o pwede ring lumihis, ngunit malaking bahagi ang uulanin dahil sa napakalawak nito o kayang takpan ng buong bansa sa kanyang cloud cover. So mga kaibigan, ngayon pa lamang maging handa po tayo, maging alerto dahil hindi po biro eto nga pong Bagyong Christine na ating minomonitor at binabantayan. Magkagayon man, apektado na tayo ngayon mga kaibigan. Meron tayong forecast weather condition, trap ng low pressure area or minor tropical depression na rin po siya kung maituturing ang area po ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Maulap na kalangitan ang nararanasan o mararanasan dyan ngayong araw po ng linggo. Asahan sa hapon at sa gabi naman merong mahina hanggang sa malakas na pag-uulan dahil po yan sa trap nga po nitong low pressure area or minor tropical depression. Papunta na rin nito mga kaibigan sa medyo malakas-lakas na bagyo. So impact nito posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman sa mga landslide prone area. Magkagayon nun, meron din tayong ITCC or Intertropical Convergence Zone na nakaka-epekto po sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, BARMM, Sultan Kudarat, Sarangani at Palawan. Asahan ng maulap na kalangitan dyan with isolated rains and thunderstorms pagdating po sa hapon at sa gabi. Impact posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang ang Eastern Visayas at Bicol Region, tulad na ang sinasabi, tutumbukin po nitong si Bagyong Christine etong Bicol Region, patuloy na po nakakaranas ng maulap na kalangitan ngayong araw po mga kaibigan. Asahan din ng mga isolated rain showers and thunderstorm pagdating po sa hapon at sa gabi. Ilang bahagi ng Metro Manila, the rest ng Luzon at mga lugar na aking hindi nabanggit, patuloy din makakaranas ng masungit na panahon dahil naman po sa mga localized thunderstorm. Asahan ng mahina hanggang sa malakas na pag-ulan pagdating po sa hapon at sa gabi. Mga kaibigan, ngayon pa lamang po binabalaan na tayo ng mas maaga na maging handa tayo at maging alerto. Maging inform tayo sa lahat ng lagay ng panahon, especially ine-expect po sa araw po ng Miyerkules, Huwebes o hanggang sa Biyernes po ay posible na po itong maglandfall dito po sa may bandang Bicol Region, Southeastern Luzon po. Apektado po. So dahil po malawak ang sinasakop nito nga po si Bagyong Christine sa ating pinaka-advanced forecast, malaki ang magiging pinsala o epekto nito, especially yung kanyang hangin. So maganda ang panalangin natin para magbago ang direksyon at lumihis or malusaw nga po itong Bagyong Christine. So yan lamang update natin. And please huwag kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel. Maraming salamat po.